Yan. So kung ano man, hindi natin alam kung uuwi ba tayo ng Pilipinas dahil sa announcement na ito o tutuloy natin yung laban na ito. So, Hi guys! Welcome back to Jill in Can. For today's video guys ay pag-uusapan natin ang mainit na balita ngayon na pinag-uusapan dahil nga naman ito ay pinaka-latest update from IRCC at dahil nga Saturday ngayon guys, kaya tayo nakapag-vlog no. Although after a few minutes of this vlog ay pupunta na ako sa work ko ngayon. At ngayon nga ang weather pala natin ay negative 27, sobrang lamig sa labas pero sunny siya. So hindi ko alam kung ano yung feeling ng sunny pero negative 27. Pero syempre malamig pa rin yan guys. Kaya let's all dress for the weather. At ganun din ang aking work ngayon sa field of disabilities, no? So, usually during this day, every Saturday naman, ay lumalabas kami punta sa park, sa playground, ganyan, para mag-spend ng time doon. But with this red weather, pag negative 20, negative 21, and so forth, no, pababa, ay hindi kami lumalabas. So, siguro indoor kami lahat at buti na lang ay nasa mall lang location ng aking work. So, pag na-board sila, pwede kami bumaba doon sa mall, umikot-ikot. Although maliit lang naman yung mall na yun. Sobrang maliit lang yun guys. Pero at least meron silang ibang environment or ibang nakikita bukod dun sa setting dun sa aming area. Ayan. So, ito nga guys, ang dumating na news last January 14, 2025. Napakainit ito guys at lahat ng mga international students, ang mga foreign workers dito sa Canada ay talaga namang maraming nararamdaman na mixed emotions. Usually, mostly ay na-stress dito, kinakabahan. Ano na nga bang mangyayari? Uuwi na ba tayo ng Pilipinas? Paano na yung ating family, paano na yung mga na-invest natin dito, tapos wala na tayong mababalikan sa Philippines, paano na yan? So, maraming mga questions, nakaka-stress, no? Pero, alamin natin ano ba ang announcement na ito, guys. So, ang announcement na ito ay changes para sa mga open work permits for family members of temporary residents, which is mostly for eligibility for family members of international students and foreign workers. So, dalawa po yung focus ito is for the international students and the foreign workers. This is effective January 21. Only spouses of certain international students and foreign workers will be able to apply for a family OWP. So, ang ating family OWP, usually ito po yung ating spouse, yung partner natin, ay sila po yung open work permit at ako naman po or kami naman po as international students are the main applicant for this. At ang family OWP, sinabi po dito, will be limited to spouses of international students. So, if we are international students, ang ating OWP ay pwede silang makakuha ng family OWP if we are enrolled in master's program that are 16 months or longer, doctoral programs, or select professional and eligible programs. So, yung mga ibang announcement ito, yung select professional and eligible programs ay hindi pa po naka-indicate. Pero usually po, ito yung mga dumating kami, no, yung previous announcement regarding the PGWP na as long as nasa field of study requirements or yung nasa labor shortage or in demand yung program natin, ay pasok po tayo dito. But we have to look further into it, no. So, family OWPs will also be limited to spouses of foreign workers who are employed in Tier 0 or 1 occupation. So, Tier 0 is the managerial or the supervisory levels. At yung mga Tier 1, medyo ganun din po, medyo mataas din po yan. Although, hindi pa po talaga masasabi. Pero basta sinabi, wala namang sinabi kung anong field. So, I guess, I'm thinking na Tier 0 or 1 is in any field as long as, syempre, manager yan mo, high position, high skilled yan. Ayan, kaya
qualified po for family OWP. At kung tier 2 or 3 kayo, it should be in the select field with labor shortages or linked to government priorities. At ito po, this includes occupation in the natural and applied sciences, construction, healthcare, natural resources, education, sports, and military sectors. However, the full list will be available on January 21st, 2025. So, ito po yung aabangan natin. At kami pong mga PGWP na soon to be PGWP holders, no, ay required nga po kami kumuha ng CELPIP or ng IELTS, plus we should know kung ang aming program ay nasa field of study requirement, meaning kami ba ay nasa labor shortage or in demand ba ito para makakuha kami ng PGWP. So other than that, ayun po yung general, kasi whether single ka or double or may family, yan. So yun yung required para sa lahat. But this announcement is more focused on those who have dependents and spouses. Kaya ito ay talagang pinag-uusapan ng aming mga magkaka-classmate na kami ay, syempre yung worried din talaga kami, no guys, kung ano yung talagang kalalabasan to. However, we have to check na lang kung ano yun. Usually kasi po, pag PGWP ka at ikaw ay may dependent, pag kukuha ka ng PGWP or the postgrad work permit, kailangan, especially for may dependent ka, you have to be employed. It doesn't have to be full-time, even part-time will do, as long as nandito nga sa yung sinasabi na kung saan ka employed. So either nasa tier 0 or 1, but I doubt it na kung part-time ka hindi ka makakuha ng tier 0 or 1, guys. Paano ka magiging manager na part-time? Usually, pag manager ka, dapat full-time. Since student tayo, 24 hours per week lang. Tapos yung oras natin nakadepende sa oras ng school. So kailangan yung work yung mag-a-adjust sa time. So I don't think merong international student na nasa managerial level na at this time. So ang magiging open para sa atin ay nasa tier 2 or 3, kasi ito yung mga nasa service, mga frontliners, yung mga nasa healthcare, yung mga healthcare assistants, yung mga ganyan, healthcare aid, yan. So yung mga educator, early childhood educators, assistants, ayan. So pero sabi nga, the full list will be available on January 21st, 2025. Ayan yung aabangan natin, guys. So usually nasa tier 2 or 3 tayo. Be sure na meron tayong work pag nag-apply tayo ng PGWP para yung ating OWP at yung ating dependents ay ma-approve din sila together with us. At in addition, so ito naman, the foreign worker must also have at least 16 months remaining on their work permit at the time when their spouse applies for the OWP. So, usually guys, marami din talagang nagtatanong ng ganito, yung mga under ng mga yung mga temporary worker dito, no? So, yung iba, yung husband nila or wife nila ay nasa Philippines or outside Canada, ay kung less than 16 months na lang yung natitira sa work permit nila, ay hindi na po nila makukuha yung kanilang spouse. And also, dependent children of foreign workers will no longer be eligible for the OWP. So, usually po, katulad po sa aking case, ay meron na po akong 18 years old at magkakaroon po ako ng 19 years old this March, at yung isa naman ay magte-turn ng 18 in April. So, dahil dito, hindi na po sila minor students, hindi na po sila student level, dahil po nakagraduate na sila ng grade 12 at this time dito sa Canada. So, kung hindi na sila magiging student, ano na po yung magiging status nila? Dati, kapag ganito po na lumampas sila ng 18, ay pwede silang maging open work permit. So, after that, pwede silang makapag-work. Pero ngayon ay hindi na po sila eligible for that. So, ito po yung isa sa mga pinag-uusapan ng mga mothers kung paano natin i-handle ito, yung mga anak natin who are above 18 years old. Either they become international students, which is very costly. Mabigat po ito. Or
pwede silang maging visitor visa, pero wala silang ibang gagawin kasi wala naman silang ginagawa. Hindi sila pwedeng mag-work, hindi naman sila pwedeng mag-aral, ganyan. So, yan yung mga pwede nating options. However, we're still trying to find a way kung ma-enroll namin sila dito sa isang parang ito yung part of the public school pa din siya ng Canada or ng Edmonton, na kung saan below 19, if you're enrolled here, it's considered a public school. So, ibig sabihin, you will still be on student status. Yan. However, with this announcement, hindi ko rin alam kung qualified pa siya. So, kahit parang, ito kasi yung parang, if you want to earn more credits para magamit mo in coming to a university or college. So, yun yung school na yun. So, I don't know if they will accept yung mga students who are yung from the parents ay, ang parents ay mga international students. Kasi syempre, papakita natin yung mga work permit at study permit. So, malalaman nila na international students ang kanilang magulang. So, yun ang hindi pa namin alam sa ngayon, guys, kung ano yung ating magiging pwedeng magawa dito. If you have any suggestions or comments dito sa gantong situation namin bilang international students, please comment down below at yan, baka makatulong din kayo sa amin at sa mga ibang mga nagtatanong. So, ang isa pa dito, guys, to be continued na lang later, guys, ha, pag uwi natin after work. Ayan, so dahil sunny ngayon, medyo carry naman yung temperature. Pero syempre, pag matagal ka nakalabas, malamig to. Ayan, so meron tayong 10 minutes to walk. See you later, guys. Lakad mo tayo mabilis. A few moments later. Hi guys! So, natapos na yung ating work for today at nakita nyo naman yung snow, malamig siya, no? Pero buti na lang ay sunny, so pag uwi ko ay medyo okay naman yung weather. At yun nga, pagpatuloy na natin ang ating mga pinag-uusapan tungkol sa changes ng open work permit para sa mga temporary residents, especially for family members. So, the temporary residents, tayo po ito, mga international students at mga foreign workers. Pero disclaimer po, guys, na hindi po tayo mga legal consultants here. We are just stating what has been announced. And yung i-claim natin, yung mga explanation is just based on my opinion at yung the way I understand it. So, if may mga bagay na sa tingin natin hindi masyado clear or ganon, that is because it's just based on my own understanding at sa mga nalaman ko tungkol sa mga ibang mga information na nakuha ko tungkol sa topic po na ito, guys. But it is meant to help you, no, kung ano man yon, na magkaroon din po kayo ng idea tungkol sa mga anong nangyayari dito sa Canada. So, ito po, guys, ay, yun nga, hindi siya masyadong very appealing news sa mga international students at sa mga foreign workers dahil nga sa ganito, na usually kasama talaga natin ng open work permit natin in this journey to help us sa ating emotional needs, moral needs, moral support, at syempre sa financial, especially for the international students, kailangan talaga natin ng mga open work permit holders, no? Dahil bilang open OWP or open work permit, they can work kung ano man yung job na pwede sila and as many hours as they can. At dahil nga may hirapan tayo na kailangan nating i-reach yung mga eligibility tayo bilang main applicant, ay kailangan natin ma-meet yung mga eligibility requirements na ito para makasama pa rin natin sila dito. So, in addition to this,
para sa mga foreign workers, kailangan po ay magkaroon din sila ng at least 16 months remaining sa kanilang work permit para maging eligible ang kanilang open work permit dito na may apply sa Canada or mai-renew nila. So, meron akong ka-work na under ng Lamia at I think hindi na aabot yung kanyang 16 months dahil running na. So, since nag-work na siya, more than 3 months or siguro, I'm not sure kung maihahabol pa niya. Balak sana niyang maisama yung husband dito, pero I think with this announcement ay mukhang magkakaroon din ng changes sa kanilang mga plano, no, dito sa Canada. At kasama din sa announcement, yung dependent children may no longer be eligible for this. So usually, as mentioned ko kanina, na kapag nag-turn 18 at graduate na sila sa grade 12, ay hindi na sila student. So, hindi na sila student minor. At wala na rin sila sa public school or sa Catholic school dito. At it can mean that they should be open work permit, they can work. But in this case, sa announcement na ito, ay hindi na nga po sila magiging eligible to open work permit. Yan. So, kung hindi sila open work permit, ano kaya yung pwede nilang gawin? Sila ba ay mag-i-international student o mag-visitor visa? Ayan. So, ayan yung mga considerations natin. At next ay yung OWPs that were approved under the previous measures have not expired will remain valid. So, in situations where students may need more time to complete their program or where family members received a shorter work permit than the principal applicant, in Canada, family members, including spouses and children, can apply to renew their work permit as long as they are applying the same criteria as the current work permit. So, kailangan, ito yung para maging valid, no, na pwede sila na they can renew their work permit as long as ma-apply nila yung under the same criteria and as the current work permit, and nag-request na sila for the duration of renewal na nagmamatch sa main applicant, so of the existing study or work permit. So katulad nung pagpunta ko dito, nung in-apply ko si Celestia, example lang po ito, sa immigration, tinanong ako, do you want your daughter's permit to be the same as my expiration? So, I said yes, para same kami ng expiration ng aking bunso. So, ganun po yun. So, kailangan po natin i-apply ito kung ganito po yung situation ninyo. At spouses of workers covered by free trade agreements and those transitioning to permanent residence will not be impacted by these changes. Family members will no longer qualify for family OWP, can apply for any type of work permit. They are eligible for Canada's work permit program. So, if they are not qualified for a family OWP, sabi po dito, they can still apply for any type of work permit that they are eligible. So, aralin na lang po natin ito for further kung talagang syempre kailangan talaga natin na ma-apply ang ating OWP. Ayan. So, medyo mahirap po talaga ang announcement na ito, especially kapag may mga OWP po tayo. Ayan. So, pag hindi ko po alam kung maraming mga nalulungkot, natataranta, nalilito kung ano nga ba ang gagawin nila based on this announcement. But in my case po, I think since nasa eligible yung program ko, ay medyo check po tayo doon. At yung second ay kailangan po tayo bilang main applicant ay meron po tayong
dun sa employment na Tier 01 or Tier selected Tier 2 or 3. Pero nasa selected field or industry po yan. So, abangan po natin sa January 21 yung full list of these occupations na ilalabas ng IRCC in a few days. At doon po natin malalaman kung ano yung pwede natin gawin. So, meron ding mga iba-ibang cases like yung aking classmate na under ng maternity leave siya ngayon. So, kasi mag-apply kami ng PGWP din, ano kaya yung kailangan kasi employed kami in any, yung sa tier na na-mention, although part-time, no? Pero kasi siya, since naka-maternity leave siya, wala siyang pay stub. Pero ang sinabi sa kanya, she can use yung EI niya or the employment insurance na natatanggap niya as her pay stub. Yun. But she also need to make a letter para ma-explain ano yung nangyari, according sa kanyang according sa maternity leave niya, no, yung basis niya. At ganun din, isa ring case ay yung aking isang classmate naman ay nag-work sa daycare pero hindi siya nabigyan ng slot ngayong January kahit part-time lang siya, no? Because complicated din yung kanyang schedule dahil yung asawa niya nag-work outside Edmonton, so nagta-travel back and forth, indefinite kung kailan uuwi or ganyan, tapos yung mga anak niya hinahatid niya sa school. So nahirapan siya para makahanap ng slot sa part-time work niya. So sinabi namin sa kanya na kahit na 3 hours a week, magkaroon lang siya doon para at least makita pa din ng IRCC na nag-work pa din siya kahit papano. So, ayun guys. So, I think kailangan lang talaga natin i-comply ito and abangan pa rin natin ang more announcement, no? Kasi syempre, ayan, talagang naghihigpit talaga sila dito. At kaya kung kayo ay nagdi-decide na pumunta dito, guys, kahit nga single kayo, guys, kahit hindi kayo kasama dito sa announcement na ito, if you are watching this video, ay kailangan nyo ring pag-isipan mabuti yung mga strategies nyo, kung tama ba yung program na tinitake nyo, kung ilang years ba nyo dapat i-take ang program na ito, kung yung mga points nyo ba ay pasok sa points ng CRS nila, at kung ready din ba kayo na mag-take ng IELTS or ng CELPIP. Yan. So, yun yung mga basic requirements for everyone. So, whether single or married, kailangan ay ready tayo sa mga ganyan. At also, ready tayo sa mga changes. At yan. So, kung ano man, hindi natin alam kung uuwi ba tayo ng Pilipinas dahil sa announcement na ito o tutuloy natin yung laban na ito. So, nandito na tayo guys. I-check na lang natin tong announcement na ito para mas malaman natin kung ano talaga yung gagawin natin. Ayan. So, I'm sure talagang mahirap din itong laban na ito para sa ating lahat na nandito ngayon. Pero, mag-pray lang tayo at gawin natin yung part natin na magawa ang yung mga requirements na sinasabi nila sa atin. So, yun lang guys. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to like and subscribe and please share this video para sa mga gustong pumunta dito sa Canada kung ano yung napaplano nila at ganun din sa mga nag-iisip-isip sa mga latest announcement na ito. So, kung yung situation ko ba ay katulad sa inyo guys, I hope na nakatulong ito dahil hindi po kayo nag-iisa sa situation na ito. Marami po tayo dito na ganito yung nararanasan ngayon. Be strong lang guys. So, mag-abang pa rin tayo sa announcement and kung sa tingin nyo hindi pa kayo under ng tier 2 or 3 ay may time pa tayo para hanapin yung job na ito habang hindi pa tayo nag-a-apply ng PGWP.
So, yun lang guys, and thank you for watching. I'll see you in my next vlog. Bye!